Uh, Bago ang lahat ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang pangalan mo sa umaga ito, dakilain ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Praise the Lord, hallelujah. Panginoon, sa umagang ito ay amin ang pumuling maririnig ay yung mga salita dito po sa yung bahay, sambahan, Panginoon. Lord God, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge sa bawat isa sa amin, ang tagapakinig, lalo-lalo na po ang iyong lingkod, Panginoon, na walang magagawa sa kanya lamang sarili, kundi dahil sa iyong mga anointing, Panginoon, sa iyong salita, wala po ako magagawa sa aking sarili. Tulungan mo ako to deliver your words in the midst of us, upang ang iyong salita ay magiganap sa aming buhay, Panginoon, at ito ay aming itanim sa aming puso't isipan, na hanggang sa iyong pagdating kami po ay mayroong pag-asa, kalakasan, na iyong salita ay nanatili sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, and so be it, at itong lahat ay binabalik ko ang kapangyarihan at pagpupuri sa iyong pangalan lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, give claps to our to God. Hallelujah. Sinasabi sa Psalms 47 verse 1, clap your hands, all you people, and shout to the Lord with a triumphant note. No? Tayo ay tawag nito, tayo na palakpak dahil sa katagumpayan na binibigay ng Diyos sa atin, sa kalakasan, sa katalinuhan na kanyang ibinibigay, hindi sa katalinuhan ng sanlibutan, kundi sa kanyang mga salita na intindihan natin ang bawat isa sa atin. Kanyang mga salita na hanggang nanatili, kung magunaw man ang mundo, nandyan pa rin ang kanyang mga salita. Praise the Lord, hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, nakalimutan ko pala, hindi rin ako na-inform. So, natamdaan ko lang. So, baka sa sunod ako mag-friends. Okay. Dahil sa busy po ng trabaho, dahil pagod na pagod kasi nung nakaraan may bisita kami. So, grabe ang namin, overtime. Tapos, preparation for tawag nito, yung pictorial sa bawat kwarto sa guest rooms. So maybe this week ang pagdating ng mga magpipicture at ang may-ari uli. So grabe preparation namin. So minsan pagod. Medyo naligtaan ko ang aking prepare pero nakahanda pa rin. Praise the Lord. Hallelujah. So ito po ang aking ngayong umaga, mga kapatid. 8 reasons why faith pleases God. No? 8 rason bakit ang ating panampalataya ay nalulugod ang Panginoon, ang Diyos. Praise the Lord. Faith acknowledges the reality of God. No? Kinikilala natin ang realidad ng Diyos. So, siya ay totoo kahit na hindi natin nakikita. So, praise the Lord, hallelujah. Faith appropriates what God has already provided by grace. So, ang ating panampalataya ay angkop sa kung ano binibigay na ng Panginoon sa pag-provide, lalo na sa kaligtasan through grace. Binibigay na sa atin. So, wala na tayong dapat pang sabihin na every time na sabihin natin na, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. So, we claim ang mga bagay na ating gustong hingin sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ating pong basahin sa Ephesians chapter 2 verse 8. Praise the Lord, hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 8. Basa, sister. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. So,
ang Diyos nga ang nag-provide ng lahat na ito para sa atin. So sabihin natin na tayo wala tayong dapat magmalaki sa ating sarili, mga kapatid. Na minsan na may mga tao na kung anong ginagawa, na medyo na perfect nila yung trabaho, sabihin kagad sa sarili, ako nagod ni. Pero praise the Lord, hallelujah. Sapagkat lahat ng bagay na narito sa lupa ay isang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon, lalong-lalo na ang kaligtasan. So, sa pamagitan ng ating pananampalataya. So, tayo ay mananampalataya. So, itong tinatawag na grace of God, no? Grace plus faith manifestation o isang kaganapan sa ating buhay. So, binigay ng Panginoon ang grasya at tayo ay nananampalataya. So, ang manifestation o kaganapan ay naganap sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. Kung wala ka, nandyan na nga ang grace, pero wala ka ng pananampalataya, so walang kaganapan na walang kaganapan na mangyayari sa ating buhay. Kasi binigay na sa atin ang grace. Ang kulang na lang sa mga tao ay ang pananampalataya. Kaya marami sa mga kapatiran natin, mga kaibigan nasa labas na nandiyan na ang grace, palagi pa rin tawag nito yung Lord, sana ganito, Lord, sana ganyan. So, sa atin pa, kulang ng pananampalataya. So, ang kaganapan ay mangyayari kapag dahil binigay na ang grace. So, ang kailangan na naman ng Diyos ay pananampalataya sa Kanya. So, praise the Lord. Hallelujah. Grace is a God part, no? Parte ito ng Diyos. Sa Kanya ito. Ang faith naman is our part. Kung paano na ang ating do your part because God has done His part. So, yun lang mga kapatid. Minsan nga, mayroon akong mga post sa mga social media na minsan sinasagot ko. Ganito, ang pananampalataya ay hindi nanggagaling sa Diyos, kundi sa atin mismo. Kung paano natin tatanggapin ang binibigay na grace ng Panginoon sa atin para tayo ay maliligtas. Ngunit marami pa rin na yung tawag nito, lalo-lalo na sa bautismo. Ang bautismo daw hindi makakaligtas. True grace lang daw. Paano ang grace kung hindi mo susundin ang bagay na yon sa ating pananampalataya? Naniwala ka na may grace. Yun lang ginabasihan mo, true grace, maliligtas ka. Tama yun. Pero paano yun ang faith mo? Kung hindi ka maniniwala sa bautismo, paano ka naman maliligtas? Right? Praise the Lord, hallelujah. Because God healed us 2,000 years ago, and God has already provided. So, mag-provide na ng Panginoon. 2,025 years ago, binigay niya na ang healing. So, kung may paniniwala ka, so ang atin dito, i-claim na lang natin ang healing. Or, gaya ng Lord help, I know God will heal me. Yun, huwag tayo palagi negative na palagi na lang humihingi sa Panginoon. Lord, pagalingin mo ako. Lord, ganito, ganyan. Lord, sana ganito. Kundi, we receive the healing. Through in Jesus' name, I will be healed. Ganun, mga kapatid. Kaya tandaan natin, mga kapatid, tayo para malaman natin how to overcome sa mga bagay-bagay na yon. Lalo-lalo na sa ating kalusugan, sabihin natin, the name of Jesus. Sabihin mo, halimbawa, tawag nito, nahihina ka. In the name of Jesus, I will become strong. Parang yung tawag nito na batapang ka ng salita mo, I will be strong through the name of Jesus. I-claim natin na ang bagay na yon na-receive na natin. Kung minsan nanghihina tayo, Lord, Panginoon, masakit sa tawang, pagalingin mo ako. Praise the Lord, hallelujah. Si Sita naman nakikinig.
So minsan, tawag nito, binibigyan din ng authority si Satan to paano tayo deceive. Kaya minsan, nawawala ang ating tawag natin, part natin sa pamanampalataya. Dahil lahat ng bagay ay binigay na ng Panginoon. So sa gaya sa Isaiah 53 verse 5, praise the Lord. Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yes, hallelujah. Lahat ng praise God. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Kung walang tawag nito, kung walang hindi na pako si Kristo, ang ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya siya ay pinago dahil ang sabi sa kasulatan, dahil sa kanyang dahil siya ay pinago. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Dahil sa kanyang sugat, tayo ay nagsigaling. Praise the Lord, hallelujah. Kaya dapat isipin natin palagi ang positive na mga bagay. Nasabihin mo, I will save through Christ who suffer para sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Yun ang faith natin, mga kapatid. Gagaling ako dahil sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kuminsan kasi, yun, sinasabi ko, palagi natin tayo humihingi, palagi natin inutusan ng Panginoon. So, lahat is provided na. Gaya ngayon, yung pagkain nasa misa na, kulang na lang, kunin mo at kainin. Tapos utusan mo pa yung kunin mo ngayon, kainin mo. Praise the Lord. Ganun nga mangyari, mga kapatid. Faith moves you. So, ang paniniwala, yung ang tawag ito, ang kumikilos para sa'yo. No? Faith moves you. Kung ikaw ang kikilos. Paano kikilos? If you give, I will open the windows of heaven. Okay. About tithes, mga kapatid. No? Malakay 3:10. Okay, ulitin natin para at least. Dito naman tayo. Malakay 3:10. If you give, I will open the windows of heaven. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamanig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Praise the Lord, hallelujah! Sa totoo lang, maraming against about tithes. Ang tithes kasi, mga kapatid, sinabi kasi ng iba, ay, hindi naman tayo Israel. Hindi naman tayo mga Israelita. Tayo Hudiyo. Kung yun ang mapunto mo sa buhay, mga kapatid, so hindi ka sakop sa bahay ni Abraham o lipi ni Abraham. Dahil tayo ay, nung tinanggap natin ang Panginoon, tayo ay sakop na ng lipi ng bahay, pamayanan ni Abraham. Tawag nito. So we belong. So we are adopted. So we belong to the Israel. Kaya mga kapatid, natawag na we are no longer a Gentile. Dahil sabi dito, hindi ko lang na ano yung verse kanina. We are Greek, you are American, so ano pa mang mga iba sa Israel, tayo ay isa sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, yung iba hindi nila naintindihan kung bakit yung mga tithes ang pagbibigay ng 10% hanggang ngayon ay hindi nila maintindihan. Pero iisa lang naman, gagaya ng one God believer. Okay, naniwala sila, naniwala tayo. Isa ang ating panampalataya. Pero doon na tayo nagka-iba sa tithes na tinatawag. Kasi iniisip nila palagi, hindi tayo kasi Israelite, hindi tayo Israelites. Pero
we belong to the house of Israel. Paano ka ngayon maliligtas kung doon ka sa labas? Kung hindi ka sakop sa lipi ni Abraham? Ay, even si Melchizedek is not a Levite. Naging pare siya. He is not belong to the Levites tribe, si Melchizedek. Pero yung mga ni Abraham, yung kanyang mga nakuha na nakumpiska ng mga nung sa paglaban, ay binigay niya kay Melchizedek ang 10%. Kaya ang ganun ang nangyari, mga kapatid. Kaya yun ang ating tinatawag na obligasyon. Ay sabi dito kasi, dalhin ninyo po kasampung bahagi sa kamali ko upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Anong pagkain? Ito po ang kung ano natin mga kapatid, kung hindi pa natin na ganap na naintindihan kung anong pagkain ang meron na ibigay mo ang 10% sa atin. Ito po ay para sa lahat, sa gawain, kung ano pa mang mga gawain sa gaya nito sa bahay-sambahan. Halimbawa, may bisita tayo. Ang pastor walang trabaho, if in case. Dahil nakapokus siya sa ministry. Ano ipapakain niya sa mga bisita? So wala. Mangungutang. Mangungutang siya doon para lang may ano. Kaya mga kapatid, ito po ay itatawag natin 10% para may halimbawa may bisita kung saan darating, kung ano gawain, mga kailangan dito sa bahay-sambahan. Dito po kinukuha lahat. Praise the Lord, hallelujah. Ito, subukin niyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon mo po, kung hindi bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na sigit na kalalagyan. Praise the Lord, hindi dorahan mga kapatid, kundi dungawan talaga, bintana. Isa lang yung door natin, dalawa dito. Dalawa rin yung natin, yung bintana dito, pero mas malaki ang bintana. Kaya ganun nga ang sample natin mga kapatid. Ang biyaya na binigay natin maliit, pero ang sa bintana darating ang biyayang ating tatanggap. Kaya mga kapatid, yun ang ating obligation. If you believe, you will move. Kung naniniwala ka, so ikaw ay kikilos. Praise the Lord, hallelujah. Ay sinasabi ito, faith without work is dead. So yun nga, palagi itong pinabalik-balik kahit na ang dead kasi, faith without work is dead. Hindi na lamang nasabi na, magsimba ako araw-araw, magluhod ako araw-araw. Kundi ito ay in general pa sa kabutihan, sa lahat ng bagay, mapagbigay, lalo-lalo na sa ating mga kapatiran na minsan, narito na dahog din sa mga budget. Kaya ganun mga kapatid, pakita natin ang pagmamahal para sa kanila, sa mga kapatiran natin. Dahil He is on, dahil pinaprocess pa ng Panginoon yung mga pagpapala para sa kanila. Lalo-lalo ng mga baguhan. Praise the Lord, hallelujah, na hindi pa nakarinig ng ganitong mga salita ng Panginoon. Faith does not move God. Ang ating pananampalataya, hindi mo mapagalaw ang Panginoon. Manampalataya ka, ang Panginoon, Panginoon pa rin. Kung hindi ka nanampalataya, ang Panginoon, Panginoon pa rin. So hindi mo siya masabi na, pag hindi ako magsamba ngayon, hindi ba yung kakulangan ng Panginoon sa akin? Praise the Lord. Kaya mga kapatid, faith does not move God. Hindi natin ma-move ang Panginoon, ang Diyos. Dahil kung ano mang gagawin mo sa buhay mo, siya ay manatiling Diyos. Christian, maraming Christian na nagpakamatay. So pinahintulutan ng Panginoon kung anong gagawin mo sa buhay mo. You cannot move God. Dahil siya ay manatiling Panginoon. Mawala ka man, nandyan ka man, mas lalo mabuti kung nandyan ka. At least ang lahat ng bagay ay binigay niya na. Hindi may siya masabi na,
bibigyan ko to. Kundi nandyan na lahat. Naka-prepare na yan. Ang mga bagay na binibigay sa atin. Ang atin na lang i-claim ang mga bagay na ating hiningi sa Panginoon. It is not something you do to move God. No? In Matthew chapter 9, verse 20, Matthew 9 verse 20. yes. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy mo kasi sa sa 21. 21. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yun nga mga kapatid. Okay. Narito isang babae inagasang may 12, 20 years taon. 20 years na taon na may sakit na inagasan ng tawag nito, ng dugo or anong ibig sabihin. Hindi naman sabi na nag-mimens, sorry ha, kundi may talaga siya, may sakit. So, ganun nga nangyari. Lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang lalayan ng kanyang damit. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling din ako. Kaya, halimbawa mga kapatid, nandyan ang Panginoong Jesucristo sa harap mo ngayon. At gusto mong gumaling. Anong gagawin mo? Gagawin mo rin ba ang ginagawa ng babaeng ito? Dahil sabihin mo, umahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Yun ang paniniwala, mga kapatid. Kasi pag sabihin mo, Panginoon, pagalingin mo ako, nandito ka naman eh. Hindi ka lumapit. Dapat talaga lalapit tayo sa Panginoon. Every circumstances sa ating buhay, lagi tayong lumapit sa Panginoon. Naalala ko nga dati kung sa amin sa church sa Davao. Sumasakit na yung kanyang tiyan. Ganyan nung ganyan. Obserbahan lang namin. Kahit na isang pangalan o isang words na Jesus. Wala talaga. Sige lang. Kaya may ating lumapit kami, ni-rebuke namin yung kanyang dinaramdam. Kaya mga kapatid, yun ang tandaan natin. Kung ano mang mga circumstances na ating buhay. Kaya nga binigay ang pangalang Jesus sa silong ng langit upang tayo maligtas, hindi lamang maligtas, kundi tayo gumaling. Kaya nga itinatawag natin Ama noon na hindi natin kilala ang pangalan, ay binigay ang pangalang Jesus na yun ang tatawagin natin Ama. Dahil ang Ama, yun ang pangalan ng Panginoon. As words na laman naman bilang anak ay yung kanyang pagkatao. Kaya tumatawag tayo kay Jesus na kaya sumampalataya tayo kay Jesus bilang anak at tayo ay belong kay Jesus ay nagiging anak rin tayo. So through His name ay yun ang pangalan ng Ama. So tatawag tayo sa pangalan ng Ama through Jesus Christ dahil yun ang binigay na pangalan sa silong ng langit. Everybody say, praise the Lord! Praise God! Okay mga kapatid. Talit, yun palang talit pala yan sa Greek, yung sit-sit. Prayer, shawl, wings, or garment. Yung kita mo sa mga pare, kita mo naman sa double, sa Saudi, ganun pa rin ginagawa nila, di ba? So, kaya nga mga kapatid, ganun nga mangyari, kung maghipo ko lamang ang kanyang sit-sit na kanyang damit, ako'y gagaling. So, grabe ang panampalataya ng babaeng ito. Dahil narinig niya at nakita niya, kahit na siya ay may sakit, ay lumalapit pa rin siya sa Panginoon. Kagaya nga sa atin dito mga kapatid, sinabi ko noon na kung may dinaramdam kayo, it's better to come to the Church of God. Kasi kung manatili tayo sa bahay natin,
Minsan, hindi natin maano yung Panginoon na gano'n, na hindi natin maalala, tulog na tayo, tulog. Kasi yung testimony ko nung nakaraan na masakit masyado yung katawan ko, sabi ko, pahilot ako, pero wala rin akong nakita maghihilot, pumunta na lang ako ng church. Pagdating ko, ako pa ang pinapray. Doon, pag-pray ko, grabing pawis ko, parang mga munggo na tumatagaktak sa katawan ko, basa-basa yung katawan ko. Maya-maya naramdaman ko mga kapatid, na nawala yung sakit ng aking katawan. Doon ko napatunayan mga kapatid, na ang bagay na ito, we claim, kuminsan nakalimutan natin to na sambitin ang pangalan ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Faith is a response to a revelation. So, isang response sa pagpahayag. Praise the Lord, hallelujah. Romans 10:17, chapter 10. Romans 10 verse 17. Yes. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Praise the Lord, hallelujah. Ang pakikinig, halimbawa sa isang ang pakikinig, kuminsan kasi tinatawag na alikabukan na yung mga Bibles natin sa bahay. Hindi natin binubuklat. Minsan, may time talaga na ganun. Pero may taong sumasalaysay sa iyo sa salita ng Panginoon kagaya ngayon. So ito ang simula sa pakikinig kung ano ang ating dapat gagawin. Praise the Lord, hallelujah. So nag-response ka kung ano sinasalita. At dapat, gaya nito may verses na tayong ginabasa, muni-munihin natin kung tama yung salitang narinig natin. Praise the Lord, hallelujah. Sa James chapter 1, 22 to 25. James chapter 1 verse 22. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang sa inyo na inyong dinadaya inyong sarili. 23, sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita ay hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin. 24, sapagkat pinamasdan niya ang kaniyang sarili at siya ay umalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan na ay mananatiling gayon, na hindi tagapakinig na nanilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginawa. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig. Yun nga mga kapatid. Marami sa ating mga kapatiran na minsan nawawala. Sinasabi kasi nila, kung pupasok yung salita dito, lumalabas sa kabila. Praise the Lord, yan. Ganun nga nangyari. Dahil ang maraming na backslide mga kapatid, dahil ang pananampalataya minsan ay hindi tawag nito ang gamot sa yung ugat, no? Ugat ng kahoy. Hanggang dito lang sa itaas yung ugat. Hindi po kung mapailalim. Kaya kunting hangin lang, kunting ulan, tumba. Kaya nga mga kapatid, dapat ay yung ugat natin sa pagrelasyon natin sa ating Panginoon ay umusbong hanggang sa kailaliman. Para kung ano mga unos o bagyo ay hindi tayo tutumba. Praise the Lord, hallelujah. Kung matumba man tayo, at least may gamot pa rin doon, umilay, at saka tutubo muli. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig na salita, hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin. Praise the Lord, hallelujah.
Yun nga mga kapatid, kung tingnan mo, habang magsalamin ka, sabihin mo, ganito, ganyan. Ako ba ito? Pero pag talikod mo, nakalimutan mo na ikaw pala yun. Praise the Lord. Tapos halimbawa, may ginagawa ka dito sa mukha mo, sa salamin. Pag talikod mo, gano'n ba kaya? Ganon nga ang mangyayari mga kapatid. Praise God. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinilay. Praise the Lord. Sa 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umalis at pagdakay kanya nalimutan kung ano siya. Praise God. Ngunit ang sisiyasat na sakdan ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay at manatiling gayon. Tayo ay alipin ng ating mga kapatid, ng mga sarili nating mga bisyo, mga ano pa man dito sa sanlibutan mga kapatid. Kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, kung hindi tayo kikilos sa salita ng Panginoon, ay tayo ay alipin pa rin. Wala tayong kapayapaan sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. At natiling kayo na hindi nakapakinig na lumilimot, kundi nagatupad na gumagawa, ay pagpalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Praise the Lord. Hallelujah. So, pagpapalain pala tayo ng Panginoon, mga kapatid, kapag lahat ng bagay, lalo-lalo na tinatawag na bisyo. Dahil, hambing natin, at nakikita ko pa rin sa mga sa mga ibang tao, we cannot judge them. Galing ng simbahan, nakabihis, nakapulo. Bibihis na yan, babalik sa labas. Maya-maya, doon na naman sa inuman. Praise the Lord. Sabi ko, kilalang-kilala ko yan sila mga kapatid. Kaya nga minsan, yung tawag na, parang nalulungkot ako minsan magtingin sa kanila. Galing ng simbahan, nakapulo, pagbalik, nakabihis na ng t-shirt. Doon na, grabe sa halip ng salita ng Panginoon ang kanyang i-deliver doon sa kanyang mga kasamahan. Iba, puro na yung parang sa sarili na lang nila ang maghapon, lasing na naman. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, sa mga kautusan ay wala pa rin siyang kalayaan ng tao yun. Kaya pinagpapala yung mga taong mayroon ng kalayaan kagaya natin. Na lahat ng mga bagay-bagay iniiwasan na natin dahil sa banal na Espiritu, ayan ang nagbibigay sa atin ng conviction na hindi na tayo gagawa ng mga bagay-bagay na hindi kalugod ng ating Diyos. Kaya pinagpala tayo. Praise the Lord, hallelujah. Number 5 na pala tayo, hindi ko na number 5, faith is the doorway to true worship. Ating pananampalataya, yun ang daan sa ating totoong paniniwala, sa ating pan-worship, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ito na lang mga kapatid, kung alam mo yung salita ng Panginoon na you will agree, o sabi mo na, yes, totoo. Hindi na kailangan na sabihin pa natin na kayo magre-response. Hindi na sabihin na amen, hindi na sabihin na praise the Lord, kundi na kayo na mismo. If you are agree, faith is the doorway to true worship. Praise the Lord, hallelujah. Worship is connected to understanding. Praise God. Kung yung pag-worship ay hindi konektado sa iyong pag-iisip, kahit na anong salita ng tagapagsalita dito sa harap, hindi mo pa rin maintindihan. Praise the Lord. Dahil you cannot respond sa mga bagay-bagay na sa salita ng Panginoon. Kung alam mo sa sarili mo na tumatama sa iyo ang bagay na yon, halimbawa, you are blessed by God. You clap your hands. You respond, yes, amen, praise the Lord. Praise God, hallelujah. Yan yung mga kapatid.
Faith without works is dead. Palagi namin sinasabi, faith without works is dead. Ito nga ang panampalataya natin, kailangan na samahan natin ng gawa. Maraming klaseng gawa. Lalo sa pag-worship natin, dapat may gawa tayo. No, hindi na para, kasi pag sinabi mong tayo'y lumundag, nakatayo ka pa rin, tayo pumalakpak, ganyan ka pa rin. So, tayo, no? Tayo sumayaw, nagaganyan ka pa rin. So, ganun nga, isa yung sa sample, mga kapatid, na ginagawa natin sa Panginoon. Nakikita yan ng Panginoon. Na, you dance to the Lord. Ganyan ka lang. So, nakikita ng Panginoon kung ano ginagawa mo dyan. Clap to the Lord. Nakikita ng Panginoon na ganyan ka lang din. Doon, dati, bago pa tayo naging tawag nito, nagbabago sa ating buhay, tinanggap natin Panginoon. Grabe, ang lakas natin sumigaw. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan, dito pa sa manlal. May iba nga, lumulupasay pa dito sa harap. Pero pagdating ng panahon, 5, 10, to 15 years, ibang-iba na yung ang clap natin ng ganyan. Ngayon. No? Ang sayaw natin nag-grabe pa. Ganyan. Ngayon. No? Takbo-takbo pa tayo dito sa pulpit dati. Ngayon, kahit na hindi natin mag-move. So, ganun nga mga kapatid. So, work without faith is dead. No? Ganun nga siya. Kung ang gawa mo naman, na wala namang pananampalataya, is dead pa rin. No? Kasi wala kang pananampalataya, marami sa labas. Maraming pananampalataya sa labas. Maraming gumagawa sa labas, pero patay pa rin. Gumagawa sila ng kabutihan, lumalakad, nakikita ng bulag, kuha dito. Yan nga mga kapatid. Tumutulong sa mga pero wala rin panampalataya. Kaya ganun nga, work without faith is dead. Pinapakita ang binibigay, pinapakita kung ano ang ginagawa. Sabihin, mabait ang taong yan. Hindi binabasihan ang kabaitan ng tao kung wala ka panampalataya sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Faith breeds both realm, no? Yung both realm, gaya na spiritual, hindi mo nakikita yung Holy Spirit, kung naniwala ka. Ang isang araw, so first God, God could not move in this realm without a move. No? God manifest in you. Nag-manifest ba ang Panginoon sa iyo? Yes, you believe. Maniwala ka. Dahil pag sinabi mo nga, hindi ako naniwala. Hindi talaga manifest yung Panginoon sa iyo. Yung Holy Spirit, hindi talaga papasok sa iyo. Pero pag maniniwala ka, talagang papasok yan. God has the power but not the authority. May power ang Panginoon. Pero ang Panginoon hindi niya mag-utos sa iyo. Hindi ka utusan ng Panginoon. Halimbawa, ganito, ikaw brother, pagalingin mo nga siya. Hindi mag-utos ang Panginoon niya. Kundi ikaw na ang magkusa, gagawa ng mga bagay-bagay na itinuro sa iyo ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sa ministry, ganun ang mga pangyayari, mga kapatid. God has the power but not the authority. May kapangyarihan ang Panginoon, pero wala siyang otoridad. Dahil pag sinabi mong authority, ngayon nagkasakit ka, wala namang magsabi na isang tao na, i-pray over natin to. Di wala pa rin, useless pa rin. Kahit ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka tumatawag sa Panginoon. So paano ka ba pagaling sa iyong sarili? So dapat, ang manifestation is sabihin mo, Lord, through your name. Binabalik-balik natin na, I will heal. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah.
Pero sabihin mo, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Lord, ganito, ganyan, Lord. So, binigay na sa atin ang lahat, mga kapatid. So, we pray na in Jesus' name, na numihina yung katawan ko. I claim na magiging malakas through Jesus' name. Gaya din gaya din ang halimbawa may mga masama na possess. Sabihin mo, Lord, paalisin mo ang espiritong ito. Ang masamang espiritong ito. So, hindi yan aalis. Pag ikaw mismo ang mag-pray by the name and the power and the authority of Jesus Christ, I will rebuke all the ang ganun ang mangyari, mga kapatid, ang gagawin natin. So, tinuturoan tayo ng salita ng Panginoon para alam natin ang ating gagawin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon. So, gamitin natin ang pangalan ng Panginoon. Number 6, faith manifest God, no? Ang ating pananampalataya nakakalugod sa Panginoon. So, integrity. Mayroon siyang word of honor. No? Tinatawag ng word of honor. May integridad siya. Kung ito ang ating binibigay niya ang lahat para sa atin. Ang kaligtasan, ang kagalingan, naibigay niya na lahat sa cross ng Calvary. Praise the Lord, hallelujah. And Hebrews 1:3, chapter 1, verse 3. Hebrews chapter 1 verse 3. Paribhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na patawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kaniyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Praise the Lord, hallelujah. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umalalay ng lahat ng mga bagay sa magitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang ginagawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Praise the Lord. Speaking of kanan or left, mga kapatid. Right pala, right hand. Right hand. Ay natawag na right pala, mga kapatid. It's not literal. Alam niyo ba to? Okay. It is a power of God. Kapangyarihan ng Panginoon through the name of Jesus Christ. Kapangyarihan. He is in the right hand. Kasi yung iba, mga kapatid, hindi maintindihan. He is in the right God of hand. He is in the right hand of God. Ngayon, nandito pala ang Panginoon, nandito ang Ama. Ang nakikita nila. Pero ibig sabihin, right hand is, ito pala ang kapangyarihan ng Panginoon. Natawag na right hand. Maraming words dito sa Bible na right o kanan na ibig sabihin. Kasi minsan, ang hindi nakakaintindi mo, drawing ng Ama, maputi ang buhok, si Jesus Christ dito sa tabi, si Isaiah dito naman sa tabi. Right hand, left right. So, right hand is power of God. So, sino yung power of God? He is Jesus Christ. Dahil di naman natin nakikita ang Diyos. Dahil sa Espiritu. Makikita natin si Jesus kung isuot niya ng muli ang kanyang laman bilang tao. Kaya nga nasabi doon sa Revelations na babalik ang Panginoon, babalik ang anak ng tao sa alapaap. Anak ng tao. Kasi bakit nasabi anak ng tao? Kasi kung ang Diyos ang babalik, hindi natin siya makikita. Kaya anak ng tao ang babalik na mayroong kapangyarihan. Kaya minsan kung di natin malaman yun, literal palagi ang nasa isip natin na ang anak ng tao talaga sabihin nila. May mga religion na tao lang siya. No, ganito. Siya ay kalawang Diyos, may Ama at saka ang Ama Diyos, ang Anak Diyos.
merong mga religion na ganyan. Kung hindi nila naintindihan na yun pala ang pangalan na yun, ang espiritong iyon, ay yun ang Diyos. At ang binigay na pangalan na yun ay ang pangalan ng Jesus Christ, ni Hesus Kristo. Praise God, hallelujah. In Matthew chapter 24, verse 35, praise the Lord, hallelujah. Paspasan natin. Matthew 24 verse 35. 35. Praise the Lord. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kahit na tayo, mga kapatid, darating ang panahon na tayo ay lilipas. Ilang mga ninuno na natin galing kay Adan hanggang ngayon ay sila ay lumipas. Pero ang salita ng Panginoon ay nanatili hanggang ngayon. Kaya nga, dapat makinig tayo, hindi natin ilabas sa ating tinga kung ano narinig natin ng mga salita ng Panginoon. At lalong-lalo na, kahit na isang gabi, may isang verse tayo, isang chapter na mababasa. So, sa 365 days, siguro, maano din natin kung ilang taon hanggang sa tumanda na tayo memorize. Maalala na, kahit hindi natin memorize ang Biblia, at least maalala natin. Praise the Lord, hallelujah. He has integrity with His word. So may integridad siya sa kanyang salita. Kung ano ang kanyang pinangako, yun ang kanyang gagawin. Praise the Lord, hallelujah. Sabi niya, mayroon kayong kaligtasan ng manampalataya sa atin. So gagawin niya yun. Hindi siya magsabi na, hindi man kita kilala. Sino ka ba? Kung hindi niya kilala ang tao yun ay hindi mananampalataya. At palagi gumagawa ng mga kasalanan. Praise the Lord, hallelujah. You need to be convinced. Kailangan makumbinsi ka talaga sa salita ng Panginoon. Kumbinsihin mo sarili mo. Naniwala ako na sinabi ng Panginoon na ganito, ako'y maliligtas. Talagang maliligtas ako. Basta ang kasalanan atin ang iwasan. Romans chapter 9 verse 38. Praise the Lord. Oh, yeah. 33 siguro. Para 28. Mali yan eh. 33. Gaya nung nasusulat, narito, inilagay ko sa leksyon ang isang batong katitisuran at batong pangbuwan, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ganun nga mangyari mga kapatid. Habang tayo nanampalataya, tiisin natin ang mga bagay-bagay na nangyari sa ating buhay. Huwag tayong tumigil sa panampalataya sa ating Panginoon. At ang lahat ng iyon ay hindi itatanggi ng Diyos. Sinabi niya doon, magpupunta ako sa aking Ama at maghahanda ng isang mansyon para sa inyo. Gagawin ng Panginoon niya. Yun nga ang mansyon na tinatawag na yung gold ng ating dinadaanan. Mga batong haspi ang mga pader at mga poste. So, imagine mo ngayon, ganito lang, maganda nga, may mga wallpaper, ganito, maganda na nga. Paano pa kaya mga haspi at mga gold? Praise the Lord, hallelujah. Kaya, we can convince. Kailangan kumbisiin natin sarili natin. Huwag tayong tawag nito luya-luya. Ang sa tawag natin, luya-luya. Pahina-hina. Kailangan maging, tayo, pagdating ng linggo, huwag mo sabihin, sisimba ako. Kundi excited ka na, muli na naman ako sasamba sa Panginoon. Dahil kung sa bahay ka doon sasamba, sisigaw-sigaw para sabihin ka ng boardmate mo, kapitbahay mo, nalang to siya. Yeah. It is not a right time and a right place. Pwede kang manalangin doon sa boarding house mo, bahay nyo, taimtim, gano'n. Pero pag lumukso-lukso ka doon, sasabi ka, takbo-takbo ka, baka sabihin nila, ayan, kasi ang religion nila ganyan, parang gano'n. So, diba? So, kinukutya nila ang Panginoon.
So dapat bigyan din natin ng respeto yung sarili natin na ito ang time na dito tayo. Anong gagawin mo dito? Umiyak ka man, pasay ka man, o ano dyan, tatakbo ka man, lukso-lukso ka, walang magsaway sa'yo dito. That is the right time and the right place for us. Kaya mga kapatid. So second to the last. Faith acknowledges the integrity of His words. No? Word of honor. Tawag. Hebrew 11:3. Sa pananampalataya ay matatalastas natin ang mga sanlibutan, na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Praise the Lord! Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang panglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Praise the Lord! Hallelujah! So we have a Holy Spirit na binigay ng Panginoon sa atin na hindi natin nakikita. At hindi rin nakikita ng mga tao na hindi nanampalataya. Kaya nga, minsan hindi ba kagabi tawag ito, mayroong nagsagot doon sa chat ko na ang integridad daw natin na mag-share wala na tayong integrity na mag-share ng salita ng Panginoon. Dahil hindi nila nakikita ang binigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya binigyan ko siya ng mga verse, sabi ko, ikaw na magbasa. Buklatin mo yung, sinabihan pa ako na hanginon. sa chat niya. Sabi ko, itong hanginon na ito, sige, bigyan charge ng verse of, ikaw na magbasa. Hindi na ako. Kasi alam mo, hindi ang nakikita mo kasi ang sarili nyo, sabi ko. Pero kami mga tumanggap sa Panginoon na mayroon ng Holy Spirit, bakit daw binigyan kami ng Holy Spirit, sabi niya. So binigyan ko rin siya ng tawag nito, verses about sa Holy Spirit. Isa na yun ang Acts 2:38, di ba? Repentance. Baptism in the name of Jesus Christ. And you can receive the gift of Holy Spirit. Yun na, di ba? Napaka-simple lang. So, ngayon mga kapatid, ngayon kanila nakikita kasi, hindi pa nila na-experience. So, we pray for them na mga tao, mga ganyan. Praise the Lord, hallelujah. I worship Him because I believe. Psalms 47 verse 1. I worship Him because I believe. Verse 1. Yes. Lord. O ipagpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Praise the Lord, hallelujah. Di ba nasabi natin kanina yan? Kung ano mga dito ang time ng mga kapatid, kahit nasa labas, kung mayroon kang pagtagumpay, pili kang sumigaw. Praise the Lord, hallelujah. Lalo na dito. Minsan, utosan ko tayo, Isaiah Lydia. Alam niyo naman na kayo ang tamaan ng salitang iyon. Halimbawa, you are blessed by God. Wala ka namang ginawa, ganun ka pa rin. Tapos, okay, yes, praise the Lord, hallelujah, panakpak. Dahil gini-place mo ang Panginoon. Okay, ikaw brother, you are blessed by God. Hindi ka pa rin, ganun ka pa rin. So, ang Panginoon, tumitingin din sa atin. Tinitingnan kung ano ang response natin. So, dapat mag-response tayo palagi sa Panginoon. Para in any time, ang Panginoon ay palaging tumitingin sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Hindi ba tayo blessed financially, pero blessed tayo sa physical, emotional, spiritual. Kasi maraming tao na hindi binibless. Blessed ka sila sa pera, pero bakit nagpapakamatay? Sayang yun, mapira ka, bakit nagpapakamatay? Dahil yun, hindi yun
and blessing para sa kanila. Mayroon naman na maraming pera, pero nade-depress. Namumblima pa rin sa pera. Marami ng pera, namumblima pa rin sa pera. Praise the Lord, marami mga negosyante ang ganon, no, mga kapatid. So tayo ay may kalayaan, may peace of mind, mga kapatid. So the last is, faith gives you in the love of God. Ito ang pinakalaga. Ang ating pananampalataya ay keeps you in the love of God. Manatili sa pagmamahal ng Panginoon. In Jude 1:20, chapter 1:20, verse 20. Jude chapter 1:20. Praise the Lord, 20. Ngunit kayo mga minamahal, pagpatibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kung manalangin tayo mga kapatid, isipin natin palagi, nakaharap natin ang Panginoon. Huwag tayo manalangin na para bang napakalayo ng Panginoon sa atin. Minsan magaganyan pa tayo, Panginoon, ganyan. Pwede mo lang siya kausapin, Lord, ganito sana kailangan ko. Lord, gusto kong gumaling. Lord, sa pangalan mo, gagaling ako. Ganun, parang kausapin mo lang ang Panginoon. Lalo-lalo na kung ikaw nag-iisa, kung anong mga problema mo, anong mga bagay-bagay na kailangan mo, kausapin mo ang Panginoon. Face to face. Huwag mong isipin na parang bang napakalayo ng Panginoon sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Praying in the Holy Spirit, you need to grow. O kailangan mag-ano tayo. Kung hindi pa man tayo, dahil sinabi ko ni Paul na kung tayo ay baguhan pa lang, so lugaw pa lang pinapakain sa atin, hindi pa pili matitigas na bagay. So kung nag-grow na tayo, o doon na natin malalaman, yung mga kapatid. So faith first like a child, no? As you can live like a mature into the Word of God. Praise the Lord, hallelujah. Kaya maging mature tayo mga kapatid. Kung 1 year ka pa lang, so unti-unti, papasok natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Huwag natin hayaan ng bagay na yun. Praise God. Praise the Lord, hallelujah. Na magpantili kayo sa pag-ibig sa Diyos na yung asahan ang awa ng ating Panginoon Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Praise the Lord, hallelujah. Tayo magsitayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Praise God. We give thanks to the Lord sa mga kapatid. Huwag nating hayaan pa mga kapatid na ating mga pananampalataya ay hindi natin pabayaan natin. Kundi isipin natin palagi na ang Panginoon ay binigay niya ng lahat ang kanyang buhay para sa ating kagalingan. He provided us everything we need. Praise God, hallelujah. Is a small songs, ano na naman Panginoon, salamat Ginoo. Sino ka lang, ayaw. Praise God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your words. Mga kapatid, magunaw man ang mundo, pero salita ng Panginoon ay manatili sa ating puso at isipan. Huwag niyo asa na ito'y mawala sa atin. Praise God, hallelujah. Salamat po naman. Sa
bagay sa atin. Palagi natin isipin na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo sa ating kaligtas upang makasama natin ating Panginoon ay binigay niya na. Praise the Lord, hallelujah. Sa kaligtasan, ibinigay niya na. Ang kagalingan, ibinigay niya na. Praise God, hallelujah. Kaya mga kapatid, laging tandaan, huwag kalimutan ating itanim sa ating puso't isipan ang mga bagay-bagay sa salita ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Bago tayo umalis, ating pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon na ating narinig ngayon. Sana hindi ito pumasok sa at hindi nga lumabas sa kabila, kundi ipasok natin sa ating puso. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin at akilain ang pangalan mo. Praise God, hallelujah. Panginoon, namin Ama, salamat sa iyong salita. Namin narinig sa umaga nito. Patuloy mo po kami gabayan sa bawat isa sa amin, sa aming mga buhay. Huwag mo kami, praise the Lord, hallelujah, ilagay sa mga pagsubok na hindi namin makayanan sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na iyong binigay. Through your strife, we are healed. Through your sins, through your blood, who cleanse our sins, na kami ay naligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Hindi mo walang ininda ang mga bagay-bagay sa iyong sarili na sa ikakasakit na iyong mga katawan. Tinanggap mo ang mga bagay na iyon para sa amin, Panginoon. Bilang isang makasalanan na tinubos mo kami. At isang trapo diyan sa iyong harapan, isang hinter na walang kaligtasan. Salamat, Panginoon, at bumalik ang iyong pagmamahal sa mga isa. Na binigyan mo kami ng pag-asa at kalayaan sa aming buhay. Praise the Lord, hallelujah. Walang kasignan ang aming pagpasalamat, kulang pa ang aming buhay upang ilaan para sa iyo, Panginoon. Ito lamang ang aming ilaan, Panginoon, ang aming pananampalataya at pagsamba sa iyo at pagkilala sa iyong pangalan, Panginoon. Kahit gano'n pa man kaliit, Panginoon, pero tinanggap mo pa rin ang aming offer, ang aming buhay sa pagpapatawad ng aming ng aming mga kasalanan upang makasama namin kayo doon sa kaluwalhatian sa iyong paraiso, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Bless in every one of us. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pamilya na magkasundo, sa mga kamag-anak namin na wala pa sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ibuhin mo ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon, sa pamagitan ng mga panaginip, sa pamagitan ng mga sakit, sa mga himala na iyong gagawin sa kanilang buhay, Panginoon. Mga sakit na walang kalunasan, nagagaling sa iyong pangalan. Praise the Lord, hallelujah, upang makilala kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon at ngayon at magpakailanman, na walang pagbabago, na mayroong word of honor na tumutupad sa iyong mga salita. Praise God, salamat po, Panginoon, sa pag-asang pinadama mo sa amin, na magkaroon kami ng habang buhay dyan sa piling. Praise you, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito at sa muli na kami ay magkita-kita sa sunod na linggo.
na mapatuloy ang iyong mga salita. Salamat po, ang kapangyarihan ng pag-ibig ay aming binabalik sa iyong dakilang pangalan namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Brother Ray, sa pagdala ng salita ng ating pinakawalang Panginoon. Hallelujah. Puri po ang Diyos na kung paano po tayo ay tinuturuan upang huwag po tayo maligaw ng landas ng mga kapatid. Hallelujah. Puri po ang Diyos. At tayo po darako na sa pagbibigay ng mga kaloob patungkol pa rin po sa bangka na ating pinulungan sapagkat nakakalahati pa lang po tayo. Hindi nakaabot sa kuta. Ang halaga ng bangka ay 60,000, naka 30,000 pa lang. Ilan na? Kalahati pa lang. Oo. Mayroong nabayaran yung bangka doon, 60, kaya lang may nag-abono. May nag-abono ng 30,000, may tao na abono. Kaya tuloy pa rin tayo mga kapatid. Pagtulungan natin na unti-unti natin mabalik yung pira na may tao na nag-abono doon sa 30,000. Kaya hindi natin ito titigilan na natin matapos. Mayroon pa rin tayong bigayan patungkol po doon sa bangka, sa ginagamit sa gawain natin ng Panginoon. Yan po ay sa ating mahal na Panginoon, hindi po yan sa atin para po sa gawain natin ng Panginoon. At binibigay po ang awit sa mga kaloob sa ating Sister Kilay sa pagbibigay ng mga kaloob para sa pagbangka.
Gabisio, Sister Kilay sa pagdala ng mabiting makalangit para sa mga kaloob. At binibig ko panalangin sa mga kaloob sa ating pastoral ng puso. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga anak na nakapagbigay. Aming dalangin ng Diyos na pagpalain mo ang aming mga trabaho, Panginoon, upang kami patuloy na makapagbigay sa iyo. Magpunan namin bangay ng iglesia, ang bangga namin pinagtutunan, Panginoon, na matapos ang bahay dito, Panginoon, dalangin namin na i-bless mo ng labis, Panginoon, ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Malakas na praise God, purihin pa Diyos at tayo po'y darako na sa palada. Ang leader sa sunod na linggo. Sino ba ang sunod? Si Sister Yelena Ribanyo. Sister Yelena Ribanyo yung sunod na song leader at yung ating mensahe. Kung hindi po magsipot si Brother Mark G, si Pastor Arnel, okay lang, Pastor? Kasi si Brother Mark G, hindi natin alam, baka nagbiyahe siya ngayon. Praise God, hallelujah. Wala nang paalala. Kung wala na mga minamahal, tayo po ay narito na sa pagsamantalang pagtatapos. Binibigyan po isang awit at closing prayer sa ating pastoral ng puso. Isama na po natin sa ang ating pagkain. Praise the Lord. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang ating Diyos na buhay na may pasasala. Kay buti mo, Panginoon. Praise. Hallelujah. Kaya ang papurihan Diyos na naging Jesus. Sabay-sabay tayo. Kay buti mo, Panginoon, nakilala ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig mo ay naligtas.
kanila maraming salamat sa matagumpay na gawain mo sa araw na ito. Naway Panginoon ang aming napakinggan ng iyong salita, ito'y magamit namin sa buong isang linggo, Panginoon, maging mapananagumpay, Panginoon, ng iyong mga anak. Ipakita, Panginoon, daighin ng mabuti at masama, Panginoon. Dalangin namin, samahan mo kami. Iatid mo kami sa aming mga tahanan, Panginoon. Maging yung mga kapatid namin na hindi namin nakadaw upang palad iyong dalhin sa sunod na linggo upang kami sama-sama na magburi ng pasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita mo namin napakinggan. Maging yung mga buhay na patotoo, yung awiting mga kalangit na nagbigay sa amin ng kalakasan, kagalakan, ng mga ngiti sa aming mga labi. Panginoon, ipapasalamat kami sapagkat ang umbasang ito ay patuloy, Panginoon, na yung binibless, gumagamit ka ng maraming mga anak mo upang patunayan na ikaw'y mabuti, nariyan ka palagi, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi ka nagbabago noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat po. Dalangin din namin ang aming pagsasaluhan, Panginoon. I-bless mo na magbigay mo ito ng kalakasan, magkalusugan, Panginoon. Maging sa nag-prepare na ito, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang mga gawa, ng kanyang kamay. Gamitin, Panginoon, sa iyong gawain. At ingatan, anuman ang aming mga karamdaman, Panginoon, sa aming mga espiritu, Panginoon, anuman ang mga gawain ng kaway sa aming buhay, ay aming winawasak sa pangalan ni Jesus. Ang aming mga kagalingan ay aming nire-receive, Panginoon. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sirain ang gawain ng kaway sa aming buhay, Panginoon. Naway mo tawi ang kabutihan sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pananagumpay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah.